Kapatid, sandali lang, huwag mo nang scroll dahil meron na namang mensahe sa iyo ang Diyos mula sa kanyang mga salita. Sabi ni Yahweh dito, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Alam mo yung moment sa buhay mo na napakagulo na. Yung hindi mo na alam kung ano nangyayari sa'yo. Yung mga resulta sa buhay mo. Pinagpe-pray ka naman, nagsisimba ka naman, naglilingkod ka sa Diyos, tinatrabaho mo naman yung mga bagay, nagtitiwala ka naman, pero yung resulta, parang hindi tumutugma sa inaasahan mo. Yung mga sagot ni Lord. At baka ganito rin yung mga natatanong mo sa Kanya, o baka naitanong mo na ito sa Kanya na, Lord, bakit po ganun? Akala ko ba you're in control? Minsan kasi we want life to make sense. Agad-agad. Gusto natin klaro, smooth, predictable. Pero alam mo yung totoo kapatid, hindi tayo ang Diyos. Ang nakikita lang kasi natin, yung ngayon lang, itong nangyayari, yung ito lang, yung nandito lang, ngayong araw lang. But God sees yesterday, tomorrow, and even eternity. Lahat yun, may plano na siya. Lahat yun ay handa na niya. Kaya may mga pintuan sa buhay mo na maaaring isinasarado niya. May mga tao siyang tinatanggal sa buhay mo. May mga plano siyang binabaligtad, not because He wants to hurt you. Not because ayaw niya ang magandang kinabukasan para sa'yo. Not because ayaw niya makamtan mo yung mga nais mo. But because He knows what you don't. Nakikita niya yung hindi mo nakikita. At alam niya ang makakabuti para sa'yo na hindi mo alam. Si Joseph nga, di ba? Imagine, sa book of Genesis, chapter 37 to 50, mababasa natin dun, di ba? Binigyan siya ni Lord ng panaginip, a good future. Pero ano nangyari? Kabaligtaran po. He was betrayed by his own brothers. Ibinenta siya bilang alipin. Pinaladkad siya sa maling paratang, nakakulong ng walang kasalanan. Baka kung ikaw si Joseph sa mga sandaling yun, baka nasabi mo na sa Diyos na, Lord, akala ko ba may plano ka? Akala ko may pangako ka? Bakit ganito yung nangyayari sa akin? Pero habang hindi niya naiintindihan yung mga nangyayari sa kanya that time, God was working behind the scenes. He wasn't being betrayed, He was being positioned. Yun kasi yung mga madalas na di natin nakikita. Na baka kaya nangyayari yung mga hirap na dinadanas mo ngayon, kung bakit niloloob ng Diyos na dumanas ka sa mga pagsubok na yan, suliranin at problema sa buhay mo, baka dahil pinuposisyon ka niya para sa mas magandang plano niya para sa'yo. Na inihahanda ka niya para sa mas malaking biyaya. Kita mo si Joseph, from prison to palace, from betrayal to breakthrough, from pain to purpose. At sa huli, sabi niya, sa kaaway niya sa Genesis chapter 50 verse 20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon naligtas ang mas marami ngayon. Kaya sa mga ganitong sitwasyon mo sa buhay, handaan mo ang mensahe sa iyo ng Diyos sa Isaiah that God's ways are higher, that God's thoughts are higher, God's plans are better. At hindi mo man nakikita yun ngayon. Maaring ngayon, iniwan ka ng taong mahal mo, hindi ka natanggap sa trabaho, o baka hindi mo nakuha yung mga promotions na gusto mo, bumagsak yung negosyo mo, nag-fail ang planong pinaghirapan at tinrabaho mo, or may delay, may setback, may closed doors, and you're asking, Lord, bakit? Here's the truth, kapatid. When you can trace His hand, trust His heart. You might feel lost, but God is never confused. You might feel behind, but God is never late. You might feel rejected, but God is redirecting you. Grabe yung mensahe ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Grabe yung realization ng Diyos sa mensahe niyang ito, sa mga salita niya. Kaya kapatid, kapag hindi mo maintindihan na nangyayari sa buhay mo ngayon, huwag mong i-base yung faith mo sa nakikita mo lang o nararanasan mo lang. I-base mo ito sa character ni God, sa will ni God, sa thoughts ni God, sa ways ni God. Because He is faithful, He is wise, He is sovereign, and He loves you more than you know. So instead of saying, Lord, bakit nangyayari ito sa akin? Try saying, Lord, hindi ko man po maintindihan. Magtitiwala pa rin ako sa mga plano nyo at kalooban nyo sa buhay ko. And always remember, kapatid, that God sees the whole picture. His plan is always better than yours. Amen?